Blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 78 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 16, 2026 and today's devotion is about Passover o ang paglagpas ng anghel ng Diyos sa tahanan ng mga Israelita. And for the concept by Pastor Russell, Moses the Passover. For many days, God sent plagues to Egypt to show His power and to call Pharaoh to let His people go. But Pharaoh's heart remained hard. Even when he saw suffering, he refused to obey God. Finally, God announced the last and most serious plague, the death of the firstborn. And God gave His people a way to be saved. Each family was to sacrifice a lamb and put its blood on the doorposts of their homes. When God saw the blood, judgment passed over that house. This was not because the people were better, but because they trusted the word of God. The Passover point us to Jesus, just as the lamb died so the Israelites could live. Jesus gave His life so sinners could be saved. The Bible tells us that Christ is our Passover lamb. Salvation comes not by our works but by trusting in God, trusting in the blood God has provided. Now for our scripture reading, ito ang mababasa natin sa Exodus 12. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be your first month and the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household." And verse 12, "On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord." And verse 13, "The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plagues will touch you when I strike Egypt." And now, bago tayo mag-proceed sa ating katuruan, eto munang Pharaoh. Mayroong pinapahiwatig itong Pharaoh doon sa Biblia sa ating mga buhay. Ito yung Pharaoh, siya yung picture ng ating mga kasalanan. Kasalanang ayaw tayo pakawalan, yung pilit tayong chinichain, yung pilit tayong gustong alipinin at pahirapan. Ayun po yung ibig sabihin or parang pinapahiwatig ng Pharaoh that time. And para naman sa ating katuruan, number 1, faith in God's word is crucial for salvation. Yung salvation, ito yung kaligtasan. Makukuha natin ito through faith to God's word, sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng kung sino man. Not religion, not anybody with power, but only through God's words na siyang makikita natin sa Biblia. Kung paano, at ditong pagbasa natin ng Biblia ay mauunawaan natin with the help of Holy Spirit. Kaya palagi bago tayo magbasa ng Biblia, let's ask the Holy Spirit to guide us. And kung paano nagbigay ng salita ang Diyos sa dapat gawin ng mga Israelita upang maligtas ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga panganay na anak, kung paano nila sinunod ang salita ng Diyos, tayo rin dapat. Bagamat hindi tupa yung gusto ng Diyos na ialay natin, kundi ang mga sarili natin, burdens, idol, and etc. na mas mataas pa sa Diyos sa ating mga buhay. Let God to rule over your life. Faith is very important. Napakahalaga nito, lalo na if everything seems unclear or doesn't make sense at all. Faith is our ultimate weapon to this unclear world. And pangalawa, the Passover lamb foreshadowed Jesus Christ. So in their times, wala pa si Jesus. Their faith only through the word of God. Sa atin kasi we have the full collection na ng Bible at makikita na rin natin doon yung buhay ni Jesus Christ, kung sino ba siya, na yung mula Old Testament hanggang sa New Testament. Sa kanila, only foreshadowing of Messiah, wala pa dun si Jesus Christ. Only shadow lang ng Messiah. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos upang sila ay maligtas, na yung mga isinasaad ng Diyos, yung mga instruction ng Diyos, napakahalaga para sa kanila na sundunin yun. The lamb they sacrifice is a foreshadow of Jesus Christ, who will be a ultimate sacrifice to all at once. Yung pagsasakripisyo ng Diyos ni Jesus Christ mula sa
tinubos yun mula yung mga tao doon hanggang ngayon. For every generation, tinutubos ng Panginoong Diyos. And sabi nga sa 1 Corinthians 5 verse 17, "For Christ our Passover Lamb has been sacrificed." So si Jesus talaga, si Jesus yung ultimate sacrifice, yung lamb na inalay para sa kaligtasan ng lahat. And pangatlo, believer are covered by the blood of Christ. So God instruct them na yung dugo ng lamb na kanilang sinakripisyo ay ipapahi doon sa kanilang mga pinto at bintana upang sila ay lagpasan ng anghel ng kamatayan na ipinadala ng Diyos. Their house were covered by the blood of lamb. At sa atin, we as well already covered by the blood of lamb, si Jesus Christ. Yung dugong sinakripisyo ni Kristo ang siyang nakakover sa atin, kaya tayo ay ligtas na, kaya walang tao makapagsasabi sa iyo na hindi ka karapat-dapat marap sa Diyos kasi marumi ka, makasalanan ka. Bagamat ikaw ay niligtas na tuluyan ng Panginoong Diyos through His blood, and we should put our faith on that. Wala nang kahatulan sa atin. Basta put your faith in Christ always. And para naman sa ating application, paano ba natin to may apply sa ating mga buhay? How can we be saved? Number 1, repent and recognize that we are slave to sin. Who need a Savior? Kailangan aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan, na tayo ay alipin ng kasalanan, at kailangan natin si Kristo na tagapagligtas, yung siyang tutubos sa atin sa pagkakasala, sa kahirapan na meron tayo ngayon. Kasi hindi tayo makakaharap sa Diyos kung yung sarili natin, tingin natin napakalinis, walang pagkakasala. At hindi tayo tatanggapin ng Diyos kung full of pride tayo sa ating mga sarili. And also, repent, meaning turning away from the sin. Mahirap, but we have to. Kailangan natin talikuran ito kahit ba puro comfort yung binibigay nito sa atin, kaginhawaan. But that is a sin. Ayaw ng Diyos na nagkakasala tayo. Kaya kailangan natin talikuran yung sin, kaysa yung sin yung mamuno sa atin. And we turning away, dapat may patutunguhan tayo only to the way where Christ is. Hindi tayo nai-stuck kung saan tayo umalis sa kasalanan. Dapat may way tayo, and that way is turning to Christ. And kasi kung hindi maghihimasok ang Diyos sa ating mga buhay, wala ring pagbabago sa ating mga buhay. Parang nonsense lang yung pagtalikod mo sa kasalanan kung hindi ka naman pupunta sa magliligtas sa iyo at sa tuluyang magpapalaya sa iyo. And pangalawa, believe in Christ, our Passover Lamb, who has cleansed us from sin. Jesus is our Passover Lamb. Siya yung sacrifice Jesus is our Passover Lamb. Siya yung sacrifice upang tayo ay lumaya. At tayo ay malaya na tayo dahil sa Panginoong Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya kailangan na rin nating palayain ang ating mga sarili. Don't chain yourself. Talikuran ang mga masasamang gawa dahil tayo ay nakay Kristo na. Kapag nakay Kristo ka, ay palaging may hope, lagi kang may pangakong kaligtasan sa iyo ang Diyos. Tayo ay nilinis na through the blood of Christ, kaya don't chain yourself sa mga maling gawin mo dahil sa pag-iisip na hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi sapat din ang nilinis ka na isipin lang natin nalinis na tayo. We must surrender ourselves every day to Christ, and that where salvation is. Doon natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Kung araw-araw nating isinusurrender yung sarili natin sa Diyos, hindi sapat na nananalangin ka lang isang beses sa isang araw o sa isang linggo, yung tumalikod ka lang ng isang beses sa kasalanan. This must do daily surrender. Kailangan daily surrender yung ginagawa natin. And pangatlo, how can we be saved? Surrender our life to King Jesus and commit to follow God. Ang tunay na ligtas ay patuloy na nagpapasakop kay Kristo dahil si Kristo ang ating hari at hindi ang ating mga sarili at hindi rin kung sino man sa ating paligid. It is our new identity, new life with Christ. Malalaman natin kung ang tao ay tunay na ligtas ay kapag patuloy natin na isinusuko ang buhay natin kay Jesus. He is your King and you are living under the kingship of King Jesus Christ. Ang namumuno dapat sa ating mga buhay, walang iba kundi si Kristo. At again, hindi ang ating mga sarili o kung sino man
tao sa paligid natin. And for our reflection, paano ba natin ito, pag nilay-nilayan natin to ngayong araw, why does the Bible teach that there is no other way to be saved except through Jesus Christ alone? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na niligtas nyo kami, Panginoon, through your words, Lord God, na patuloy nyo kaming nililigtas pa, Panginoon, and we thank for the life of Jesus Christ, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa kapatawarang binibigay nyo, sa biyaya nyo, Panginoon, na walang katapusan, Panginoon, at hindi natatapos, Panginoon. Thank you, Lord God, for every blessing, for every minute you have given to us. At Panginoon, kayo nawa ang siyang palaging manguna, magliwanag sa aming mga daraanan, Panginoon, at dakilahin ng mga tao through our life, Lord God. Ayun lamang po, Panginoon, pakaingatan niyo po kami, Panginoon, katulad ng inyong pangako na lagi kayong nasa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, and ayun lamang po, in Jesus' name we prayed, amen and amen and amen. And ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.